Mga kapuso, bago sa saksi, pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang lalaki at ang kanyang asawa ng mga demotorsiklong salarin sa Rodriguez, Rizal. Ang dalawang biktima pinagbabaril sa harap mismo ng kanilang mga anak. Saksi, si Jamie Santos, exclusive. Sa CCTV footage na nakuha ng pamilya at ibinigay sa GMA News, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril sa Rodriguez, Rizal. Bagamat malabo ang kuha, makikita ang dalawang magkasunod na motorsiklong mabilis na umalis sa lugar. Pinagbabaril na pala ng mga demotorsiklong salarin ang mag-asawang biktima. Napag-alamang stay-in talaga sa kanyang trabaho sa Pampanga ang lalaking biktima at minsan lamang umuwi sa Rizal kada ikalawang linggo upang makasama ang kanyang pamilya. Bigla lang daw may huminto na motor, 2, 4 ang sakay. At pinasok lang daw po sila dyan at pinagbabaril. Walang kaaway ang anak ko. Lalong nagpabigat sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay ang katotohanang isinagawa ang pamamaril sa harap mismo ng 3 nilang maliliit na anak. Nakaburol na ang mag-asawang biktima. Ayon sa kanilang mga naulila, wala silang matukoy na posibleng motibo sa krimen o sinong maaring nasa likod nito. Wala naman daw nakaalitan ang mag-asawa. Umaasa ang pamilya na may mga testigong lalantad o makapagbibigay ng anumang impormasyong makatutulong sa pagkilala at pagdakip sa mga salarin upang makamit nila ang hustisyang hinihiling para sa mag-asawa. Panawagan ko lang po sana, aksyonan din naman po nila kung anong nangyayari dito sa Rodriguez na masugpo yung pagpatay sa mga tao. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang pulisya bagamat tuloy ang paggulong ng kanilang investigasyon. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nagbagsakan ng malalaking tipak ng bato sa bahagi ng Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan pasado tanghali kanina. Ang masaklap, patay ang magkapatid na residente na nasa loob lang ng kanilang bahay. Galing po siya sa taas, then nag-bounce po siya pababa. Tapos tumama po doon sa area kung saan nakatira yung pamilya na yon. Pinuntahan na po ng barangay ang mga residente po doon sa area para po sabihan na po sila na umalis na po sa lugar kasi hazard na po talaga. Sa investigasyon, lumalabas na sa loob ng kubo ang 2 biktima at abala sa pagluluto sa kusina nang gumuho ang mga bato at bumagsak sa kanilang bahay. Nandun po ako, namimingwit po ako. Tapos maya-maya pong konti, bigla pong bumagsak yung bato. Tapos tumakbo po kami 2 ni Kuya Nig papunta ron sa tindahan. Tapos nakita ko na lang po yung asawa ko, andun na po sa tubig, tumalsik po siya. Kawawa po yung asawa ko kasi bali-bali po yung mga buto niya. Dead on the spot ang 22 anyos na babae at ang kanyang 20 anyos na kapatid na lalaki. Rumesponde ang mga tauhan ng barangay, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection at Rodriguez Police upang ma-recover ang mga labi. Panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng nakatira sa danger zone, lumikas na dahil nananatiling mataas ang panganib ng pagbuho ng lupa habang nagpapatuloy ang pag-ulan. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng lalaking pinatay sa saksak ng kanyang kinakasama sa Quezon City. Ang biktima pinagsisipapan ng suspect kahit nakabulagta na. Saksi si James Agustin. Bigla na lang bumulagta ang lalaking biktima sa bahaging yan ng Barangay Kulod, Novaliches, Quezon City nitong linggo na madaling araw. Ano, patay ka na? Patay makayang ka? Ha? Maya-maya pa nilapitan siya ng isang babae na kanyang kinakasama at sinipa pa ng 2 beses. Drama! Drama ka! Papatayin kita! Ang lalaki may saksak pala sa dibdib. Dinala sa ospital ang biktima pero dineklarang hindi na umabot ng buhay. Yung pinagbagsakan po ng biktima ay more or less 15 meters away sa bahay niyang 2, yung mag-live-in partner. According sa ating first responder po, nagkaroon po ng kunting habulan. Sa gitna ng pagluluksa, hustisya ang sigaw ng mga naulila ng 29 anyos na biktima. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 na buwan, dinala ko sa hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas parang lang, kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya. Naaresto ng mga rumesponding polis ang 22 anyos na sospek. Nakuha sa lugar ang kitchen knife na ginamit niya sa krimen. Ayon sa pulisya, mag-4 na taon nang magkalibin ng biktima at sospek.
Bago mangyari ang pananaksa, galing sa magkahiwalay na inuman ng dalawa. Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-live-in partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim, kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari. Sinampahan ng reklamong murder ang suspect na nakakulong sa detention facility ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingat. Aminado siya sa nagawang krimen. Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Bakit nangyari? Nasaktan po kasi niya ako eh. Nagsisisi po, di ko naman alam. Itinanggi naman ng nanay ng biktima na sinaktan ng kanyang anak ang suspect. Hindi po totoo yun. Naglabas nga rin po siya ng doon sa 4 na lahat daw po na kami nakamag-anak niya nananakit sa kanya. Pero kahit pitik o hampas, wala siyang natikman sa amin. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Nananatili po ang lakas ng bagyong Maymay habang papalapit sa kalupaan ng Hilagang Luzon. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Hilaga at kitang bahagi ng La Union, Hilagang kanlurang bahagi ng Pangasinan at kanlurang bahagi ng Apayao, gayon din sa Abra, kanlurang bahagi ng Kalinga, kanlurang bahagi ng Mountain Province, Hilagang kanlurang bahagi ng Benguet at Hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga at sa natitirang bahagi ng Mountain Province. Signal number 1 din sa Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, timog na bahagi ng Babuyan Islands at natitirang bahagi ng mainland Cagayan, gayon din sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Zambales, hilagang bahagi ng Tarlac, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, at hilaga patigit ng bahagi ng Aurora. Huling namataan ang sentro ng bagyong Maymay sa layong 75 kilometers sa kanluran timog-kanluran ng Sinay at Ilocos Sur. At sa datos ng Pag-asa, patuloy na kikilos pa kanluran ng bagyo at posibleng tumama ito sa kalupaan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur o La Union ngayong gabi o bukas ng umaga. Sunod nitong tutumbukin ang kalupaan ng Hilaga at Kinang Luzon at saka dediretso sa silangang katubigan na sakop ng Cagayan o Isabela. At sa Pag-asa, magiging maulan pa rin bukas dahil sa habagat sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na po ang Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Baha at landslide ang namerwisyo sa ilang bahagi ng Central Luzon, Cordillera at Ilocos Region dahil sa epekto ng bagyong Maymay. At habagat naman na nagpaulan sa Metro Manila ayon sa Pag-asa. Saksi, si Oscar Oida. Guys, tumakin na sapa sa likod namin. Umapaw ang tubig sa sapa sa Barangay Bitas sa Cabanatuan City kahapon ng umaga, kasunod ng tuloy-tuloy na ulan. Binaha ang mga kalsada at pinasok ng tubig ang mga bahay doon. Bumaha rin sa iba pang bahagi ng lungsod kagabi, gaya sa Maharlika Highway papunta sa Talavera. Sa bayan ng Bungabon, umapaw ang baha sa isang tulay sa Barangay San Roque. Nalubog sa tubig ang mga taniman ng mais, kaya inilikas ng mga magsasaka ang mga alagang hayop. May gumuho namang lupa sa Nueva Ecija, Aurora Road. Agad nagsagawa ng clearing operation ang DPWH. May landslide din kahapon sa bahagi ng Coner, Cabugao Road sa Cabugao, Apayao. Pati na sa Suyo, Ilocos Sur, kasunod ng pag-ulan. Ganyan din sa bahagi ng Balbalan, Pinukpok Road sa Pinukpok, Kalinga, kung saan mayroon ding natumbang poste. Sa Zambales, abot baywang ang baha sa ilang barangay bunsod ng bagyong Maymay at habagat. Ayon sa Zambales PDRRMO, mahigit 170 residente ang lumikas mula sa 5 barangay. Kasama ring inilikas ang mga alaga nilang hayop. Sa La Union, wala pang ulan pero malakas na ang hampas ng mga alon sa dalampasigan kanina. Dahil sa pangamba sa daluyong, itinaas na ng mga residente ang kanilang mga gamit at bangka. Daan-daang pamilya sa probinsya ang lumikas. Lumikas kasi kami dito kasi daluyan ng tubig doon sa tapat ng bahay namin. Bababa kami sa bahay namin, tubig na ma'am. Sila po yung karaniwan nakatira sa coastal area, yung mga apektado po pag may storm surge po. Opo, kasi yung alon po talaga lumalapit po dun sa pangkabahayan na ma'am. Nakakatakot.
Naka-red alert na ang provincial government para sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay ngayong gabi. Yung mga relief supplies, yun po, hinahanda na po namin. So kung sa mga nakaraang mga araw po na na-experience po natin yung habagat na pinalakas po ng Bagyong Luis, ngayon po mas pinaigting po natin yung ating preparation dahil dito nga po sa province of La Union posible tatama itong bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 12,000 pamilya sa bansa ang apektado ng pinagsamang epekto ng nagdaang Bagyong Luis, pati na ng Bagyong Maymay at habagat. Mahigit 1,800 pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Sa Antipolo, halos zero visibility dahil sa lakas ng ulan kanina. Malakas din ang ulan kaninang madaling araw sa Caloocan. At sa Quezon City, kung saan bahagyang bumaha sa EDSA Kamuning. Sa Metro Manila, naka-yellow tayo ngayon. Ibig sabihin 50 to 100 millimeter per day ang idudulot na paulan. Pero inaasahan may mga areas dito sa Metro Manila na maaring mas malakas pa doon, aabot ng 100 to 200. Pwede maging orange. Suspendido ang mga klase kaninang hapon sa ilang lungsod ng Metro Manila. Pag ganyan po, sana po, mas maaga pa po, mag-suspend na po para hindi na papasukin yung mga bata. Kawawa rin po mga bata pag nabasa ng ulan. Wala naman po kaming choice kasi hindi naman po maaga nag-suspend, kaya kailangan talaga papasukin. Sinuspindi rin ng palasyo ang trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at 6 na probinsya simula alas 3 ng hapon kanina. Ayon sa Pag-asa, asahang patuloy ang ulan sa bansa, partikular sa Metro Manila hanggang sa Lunes. At the earliest, parang Monday, meron pa rin pong habagat, and then Tuesday, medyo mag-i-improve na yung weather as long as wala tayong nakikitang panibagong disturbance. Ngayong buwan, hanggang 4 na bagyo ang inaasahang papasok sa bansa. Pero posibleng humina ang ulan simula Setyembre, bunsod ng El Nino. Kaya binabantayan ngayon ang mga antas ng tubig sa mga dam. Gaya ng Angat Dam na 54 meters na mas mababa sa normal kahit pa tag-ulan. Patuloy naman yung pag-angat ng elevation ng Angat Dam, pero sa nakita natin ay masyadong minimal yung pagdagdag ng tubig dun sa Angat. In fact, ang kakulangan natin sa ngayon ay almost 23 meters. Gayunman, may mga karagdagan pang pagkukunan ng tubig ang Metro Manila bukod sa Angat. For example, yung Upper Wawa Dam that already contributes a portion. Bukod doon, I think meron na rin mga water impounding facilities. May other sources tayo. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi.